Tumirik sa gitna ng umapaw na spillway ang pickup truck na yan sa Alamada, Cotabato. Ilang sandali lang inanod na ng rumaragasang tubig ang sasakyan at halos lumubog na. Hinila ng heavy equipment ang pickup kaya nailigtas ang driver at dalawang sakay nito. Nangyari yan sa kasagsagan ng malakas na ulan kagabi. May bagong update tungkol sa kustodiya ni dismissed Mayor Alice Guo. Hindi matutuloy ang paglipat sa kanya sa Pasig City Jail Female Dormitory ngayong gabi. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology of BJMP, kulang daw kasi ang required na dokumento para masabing fit si Guo na ilipat. Mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, may live report si Bea Pinlac. Bea? Sandra, ngayong gabi nga sana ililipat si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo mula rito sa custodial facility ng Camp Crame patungo sa Pasig City Pasig City Jail Female Dormitory. Pero sabi mo nga hindi ito matutuloy. Ayon kay BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera, tumawag si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo para sabihin niya na hindi muna ililipat ng detention center si Guo. Kulang umano ang documentary requirements kasama na ang medical results ng x-ray at iba pa raw para masiguro na fit si Guo. Maaring hindi rin daw malipat ngayong weekend si Guo dahil kailangan pang i-confirm muli ang requirements niya. Nasa 4th floor ng Pasig City Jail Female Dormitory ang seldang inihanda para kay Alice Guo. Pangsyam lang dapat ang selda pero may mahigit 40 PDL. Medyo mahirap po siguro yung adjustment dito. Sa ngayon po, yung nakita po nilang bakante is yung nasa pangatlong palapag nung bed banks. Yun na lang po ang bakante. We assure the public na wala talagang VIP treatment. Nasa pasilidad din ang 3 babaeng kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Pinalipat ng Pasig City RTC ang kustodiya ni Guo sa Pasig City Jail Female Dormitory nang maglabas ito ng warrant of arrest para sa kasong qualified human trafficking na non-bailable. Magpa-file po kayo ng petition to post bail doon sa qualified human trafficking. Petition for bail. Opo. Pag nag-file ka na kasi ng petition for bail, isa-set yun, marathon hearing yun. So, in less than 2 weeks, mag-i-issue, ima-marathon ng court yun na itidirect nila yung prosecution to present their evidence. Bago nito, nakapagpiyansa naman si Guo para sa 2 counts of graft na kinakaharap niya sa korte sa Valenzuela. Nag-ugat ang kaso sa umano'y paggamit ni Guo ng kanyang pagiging alkalde para mabigyan ng permit ang mga illegal na pogo sa Bamban Tarlac. Dumalo kanina sa arraignment si Guo na dumating sa Valenzuela Hall of Justice na naka-helmet at vest. Pero di natuloy ang pagbasa ng sakdal dahil sa nakabinbing motion to quash information na inihain ng kampo ni Guo sa korte sa Tarlac kung saan unang inihain ang kaso. Pinagsusumite ni Judge Elena Amigo Amano ang magkabilang panig ng position paper hanggang Miyerkules ukol sa motion ni Guo. Naglabas din siya ng desisyon na manatili sa Valenzuela City Jail si Guo habang hinihintay ang arraignment nito. Nang sabihin ng depensa na magpapiyansa si Guo, nag-motion ang prosecution na dapat quadruple o gawing times 4 ang bail nito. Punto ng prosecution, may kakayahang umalis ng bansa si Guo kaya nahuli sa Indonesia. Nagpa siya ang korte na triplehin ang ibabayad na piyansa ni Guo. 540,000 pesos ang inilagak niyang piyansa para sa graft. Pero sa huli, di pa rin siya nakalaya. Nandun yung CIDG standby unit sa labas, pumasok, sinerve yung warrant of arrest ng RTC Pasig. Yun. So, kumusta? Anong reaksyon naman ni Mayor Guo nung inaresto ulit siya? Well, actually, tanggap na niya yung situation. Nag-sync na sa kanya yung mga pangyayari na yan. Sandra, nakatakda ang pre-trial at arraignment para sa qualified human trafficking case ni Guo sa September 27. Sa ngayon, nakaantabay pa rin tayo dito sa labas ng custodial facility ng Camp Crame hanggang ma-confirm ng PNP mismo ang pagbabago sa kanilang plano. Sandra? Maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac. Mahigit sa linggo bago ang simula ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025, ipinakilala na ng mga partidong Liberal Party, Lakas CMD at Makabayan Bloc ang ilan nilang kandidato. May report si Rafi Tima.
Formal nang pinangalanan ng Liberal Party si dating Senador Kiko Pangilinan bilang opisyal na senatorial candidate ng Liberal Party. Dito rin inanunsyo ng LP na hindi natatakbo sa national position si dating Vice President Leni Robredo na kakandidato raw bilang mayor ng Naga. Muli namang sasabak sa politika si dating Senadora Laila de Lima pero hindi siya magbabalik Senado kundi bilang nominee ng party list na Mamamayang Liberal o ML. Sa pagtitipon din ng LP, inanunsyo ang pagsuporta nila sa kaalyadong sina dating Senador Bam Aquino na nauna nang nagsabing tatakbong senador sa ilalim ng katipunan ng nagkakaisang Pilipino at kay Attorney Shell Jokno ng Akbayan. Sa National Convention ng Lakas CMD ngayong araw, pinangalanan na si Senador Bong Revilla bilang opisyal na senatorial candidate ng partido. Nauna nang ipinakilala ng Makabayan Bloc ang 10 nilang senatorial candidates na sina Teddy Casino, Liza Masa, Arlene Brosas, Franz Castro, Jerome Adonis, Danilo Ramos, Mimi Doringo, Modi Floranda, Ronel Arambulo at Alin Andamo. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-endorso na rin ang senatorial candidates ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban sa kanilang National Assembly sa Davao City. Present sa pagtitipon ang chairman ng partido na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang Executive Vice President na si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Iniendorso ng PDP bilang senatorial candidate si Philip Salvador. Nagdeklara namang tatakbo uli sa pagkasenador sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Nilagdaan naman ni PDP President Senator Robin Padilla ang kasunduan para sa alyansa sa 3 pang partido. Isa umanong dating miyembro ng Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy ang nasa kustodiya ng PNP. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, bineberipika pa nila kung lehitimong miyembro siya ng Kingdom of Jesus Christ at kung totoong may mga armas sila. Nanindigan naman ang individual na totoo ang mga akusasyong ginagamit sila sa pansariling interes ni Kibuloy at panakot sa mga biktima umano ng religious leader. May mga kasama raw siya sa Angels of Death na natatakot lang lumantad. Dati nang itinanggi ng kampo ni Kibuloy na may Angels of Death sa KOJC. Vice President Sara Duterte, binisita si dating Vice President Leni Robredo sa bahay nito sa Naga City. Sa isang pahayag sinabi ni Robredo na personal at hindi tungkol sa politika ang kanilang pinag-usapan. Nasa Naga raw si Vice President Sara para sa Peña Francia Festival at sinamantala raw nito ang pagkakataon na bumisita kay Robredo. Nationwide transport strike sa Lunes at Martes, inanunsyo ng grupong Manibela at Piston. Philippine Coast Guard nakapagpadala na ng barkong magiging kapalit ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, ayon kay National Security Advisor Eduardo Año. Dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog, handa raw tumistigo sa investigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa Duterte drug war. Nataon sa kanyang birthday ang pagbabalik Iloilo City ni Mabilog matapos ang 7 taon. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posible na lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Igme bukas ng umaga. Huling namataan ng Pag-asa ang Bagyong Igme, 500 kilometers ng northeast ng Itbayat, Batanes. May lakas yan na aabot sa 55 kilometers per hour at bugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Patuloy ang pagkilos nito northwestward sa bilis ng 40 kilometers per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maglandfall sa Pilipinas. Pero kahit hindi tatama sa lupa, palalakasin pa rin ito ang habagat na magpapaulan sa maraming lugar sa bansa ngayong weekend. Tinalakay sa 2024 International Design Conference ang mahalagang papel ng design para solusyonan ang ilang problemang kinakaharap ng mundo. Sa temang Design Beyond Desire, ibabahagi ng ilang kilalang design experts at thought leaders ang kanilang nalalaman sa paglikha ng sustainable solutions. Layo nitong mabigyan ang mga designer, negosyo at mambabatas ng sapat na kaalaman tungkol sa mga disenyo para sa public space, polisiya at serbisyo. In the Philippines, we're always talking about outdoor air pollution. The
indoor air pollution is actually what's causing everybody to be sick. Healthy spaces are possible. Demand for them in your city or in your workplace. Maaga pa Pasko ang naghihintay sa mananalo sa Season 2 ng Kapuso Big Time Panalo. Mahigit 10 million pesos ang ipamimigay kabilang ang tig 1 milyong piso para sa lucky na mamimili o lucky mamimili at sari-sari owner sa Grand Draw. Bumili ng mga produkto at mag-send ng entries simula September 28 hanggang December 6. Tutok lang sa GMA at official pages para sa announcements at sa complete mechanics. May tip para sa long life ang isang lola sa San Quintin, Abra na mahigit 100 years old na. Always be happy. I always pray to God to help me so that I will live more years, that I can see my grandchildren and their studies. Yan si Lola Agustina Rodriguez, 103 years old. Mahilig din daw siya sa gulay. Siya raw ang pinakamatanda ng residente sa kanilang bayan. Matalas pa ang memorya ni Lola Agustina at naikukwento pa ang kanyang kabataan. Nananahi pa rin siya. Mga apo niya ang nag-aalaga sa kanya at wish ni Lola na makita silang matagumpay sa buhay. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.